tumuntong ka ng stage, tapos sisigawan sila, oh, sarap. Yun yung pinaka, wow, sarap. Wake up muna. Oh. Wow! Wow! Where's mommy? Where's mommy? Ang dating sex bomb dancer ngayon, first-time mother. Kung dati, champion siya sa pagtaktak, ngayon naman, hands-on siya sa pag-aalaga ng kanyang anak. Ngayong gabi, samahan niyo kung kamustahin ang dancer, actress at sexy mom na si Rochelle Pangilinan. Ang mga dance move niya noon, buwis buhay. Hataw and giling to the max. Pagdating sa pag-arte, hindi rin siya pakakabog. Nakatitiyak ako na makakaya ko na makapagsimulang muli. I love you. Pero ngayon, mas mahalaga na raw ang papel na kanyang ginagampanan. Hindi ko maiwasan pumunta kay Shiloh. Ang pagiging ganap na ina at mabuting may bahay. It's so good to see you. Grabe yung mga moves mo. Walang kakumpas-kumpas. Salamat po. Kamusta naman si Shiloh, si Baby? Okay naman po. Grabe, so sobrang blessed kami at nandyan siya ngayong pandemya at siya ang kinalilibang namin. Parang laruan. Siya yung laruan mo. And si Art, kamusta naman si Art? Happy din kay Shiloh. Kasi ubos yung isang araw namin. Basta Pag-aalaga, no? pag-aalaga. Kulang pa nga eh. Ako, ang dami kong question para sa'yo. Pwede So, ko ba namin makausap at makakwentuhan? Game ako dyan, tara Miss Me! Tubong Malabon si Rochelle, ipinanganak noong May 23, 1982. Ikatlo sa 4 na magkakapatid. Mangingisda ang kanyang ama at housewife naman ang kanyang ina. Nung bata ka, anong mga hilig mo? Naglalaro ka sa kalsada? Naglalaro sa kalsada, umaakyat sa puno. Wow! Naglalambitin sa barracks, ganyan. Wow! Tapos, So maliksi ka talaga? yes, Okay. lumalangoy sa baha kasi taga Malabon kami. Sa maniwala raw tayo o hindi, noong una, hindi raw trip ni Rochelle ang pagsasayaw. Pero dahil sa mga school activity, nahasa ang galing niya sa paggiling. Sinong time ba na yun, pangarap mo na bang maging dancer o artista? Mag-showbiz? Hindi ko pangarap maging artista. Wala. Parang siguro nung bata ako, dahil nilalaro mo, doktor-doktoran. Kalauna naging suki na si Rochelle sa mga pa-dance contest ng barangay. So ilang taon ka na siya nung nag-umpisa ka ng mga sayaw-sayaw sa barangay? Mga 11 years old. 11, Wow, yes. Kasi okay. 13 ako pumasok sa sumali. Dance contest sa Itbulaga. Pero nung barangay contest, kung saan-saan. Pero ang swerte sa buhay ni Rochelle, dumating na makilala niya ang choreographer at dati niyang manager na si Joy Cancho. Ito rin ang naging daan para makapasok siya sa longest-running noontime variety show na Eat Bulaga. Sa mga contest, nakita na ako ni Miss Joy Cancho. Okay. And then binigyan niya ako ng ng calling card. And then sabi niya, just in case na gusto kong sumayaw, kasi siguro nakitaan niya ako. So, syempre, after that, pumasok na ako sa dance focus. And ayun, doon na nag-start hanggang sa naging house dancer na kami ng Bulaga. Ano yung pakiramdam nung halos, di ba araw-araw yun eh, yung meron o wala. Yes. Araw-araw napapanood na kayo sa TV. Tapos unti-unting nakikilala ka na ng mga tao sa labas. Ano yung point na para sa'yo, doon mo na-realize, ay, sikat na ako, sikat na kami. Oo lang. Wala nagsasabi-sabi na sikat na kami. Okay. Kasi parang na siyang office eh. Yung papasok ka lang, nandun sayaw, and then uwi. So yung kalakaran ko laging ganun. And minsan, may nagpa-picture sa akin sa Broadway, sa baba. Sabi, picture naman! Pa-picture naman! Ganyan. Si Rochelle bilang isang dancer, talaga namang napakagaling sumayaw. Napakalinis, napaka-sexy, napakahataw. Here are the Sex Bomb Dancers! Bukod sa pagpapasikat ng mga dance move na tatak sex bomb,
pinasok din ng grupo ang mundo ng recording. Noong 2002, inilabas nila ang kanilang kauna-unahang album na unang putok kung saan kasamang hit song nilang Bakit Papa? Hanggang 2007, sunod-sunod ang kanilang mga album na ginawaran ng Platinum Award. At dahil hindi na mapigilan ang kanilang kasikatan, nagkaroon na rin sila ng sariling afternoon drama series sa GMA noong 2003, ang Daisy 7. Dito ako nag-start talaga na na magustuhan ng pag-arte. Daisy 7 talaga. Kumbaga doon ako na-train umarte. Pero sa kabila ng tagumpay at kasikatan na tinatamasa ng grupo, marami ang nagulat na noong 2007, nagdesisyon si Rachelle na humiwalay sa sex bomb. Nung umalis siya, of course, nalungkot kaming lahat. For ilang years na magkakasama kami halos. Mas madalas pa namin kasama ang isa't isa kumpara sa mga pamilya namin. Pero, syempre, nung nakita naman namin na, yung stepping stone niya para maging isang Rochelle Pangilinan, na deserve naman talaga niya. Naging happy na din kami, syempre, para sa kanya. Matapos umalis sa grupo, naglabas si Rachelle ng sarili niyang album, ang Rockaholic. Dito niya itinamalas ang kanyang talento sa pag-rap, kasama bating ang rapper na si Glock 9. Nung gumawa kayo ng album ni Glock 9, nahirapan ka ba dun sa rap? Di ba parang naghahabol ka ng hiniwalay? Ang hirap talaga niya kasi si Glock 9 para siyang isda. Rachelle, dahil ikaw ay isang ganap na rockstar rap artist, okay, ang gagawin namin, paparap kami sa'yo. Pero hindi lang basta rap song, ha? Papasadahan natin yung mga memorable shows mo sa TV. Tapos yung mga memorable lines mo doon, yun yung irarap mo. Okay? Carry naman. Grabe! So eto, meron kami mga prepare, yung hawak mo na yan. Ang first show, Daisy 7, syempre. Yes! Etong episode na to, The Prince and the Seven Maids, naalala mo to? Yes! Dahil dito kami nagkakilala ni Arthur Salina. Yun at pala dito siya yun. nag-propose sa Diyan na rin siya location nag-propose nito. talaga? Wow! Ang sweet naman. Dito naging kami. May nakilala akong lalaki doon sa resort. Parang kilala niya kayo. Hindi ko alam ang pangalan niya. Noong nakausap ko siya, nagulat siya na ang apelido ko ay Santillan. At ang sabi niya ay, meron daw siyang kakilalang Martha Santillan. Ang hirap! Parang may tono pero wala. So next, etong next na irarap mo, line mo naman from Amaya. Ayan, okay. Anong rap mo dyan? I-intro kita, ha? Ladies and gentlemen, from Amaya, here to rap, Rochelle Pangilinan. Hindi ko magagawa ang mungkahi mo. Biyanan ko si Raha Mangubat, ama siya ng aking asawa. Hindi ko maaaring ibigin si Mangubat at maging isa sa kanyang sandil. Napakahalay ng sinabi mo, Ilor. Asang galing yun? Mula na magsolo, sunod-sunod na ang mga proyektong kinabilangan ni Rachelle. Ang bumarikit. Bilang si Marikit, naging bahagi siya ng epic seryeng Amaya noong 2011. Hinayaan. At hindi rin ako papayag na mailayo mo siya Nakasama rin si Rachelle sa afternoon drama series na Ang Lihim ni Ana Sandra taong 2014. Mangyayari lang yun kung babalik ka sa akin. Bakit ko naman gagawin yun? Mahal na Reyna. Pero ang tumatak at pinaka-memorable daw sa kanya ang maging bahagi ng fantaserye na Encantadia. Mahal na Reyna, tama ba ang narinig ko? May masama kang plano laban sa akin, Panginoon. Encantadia yun talagang ma-action na ma-action. Yun yung gusto mo, di ba? Gusto mo maging action star. Super favorite. Ni isang palatandaan ng buhay ay wala kaming nakita. Kaya ang sarap Intense na. talaga. Intense talaga. Lalo na pag yung sumigaw na kami ng Atay de Hatoria! Napasabak man sa aktingan through the years, wala pa rin kupa si Rachelle sa paghataw. At para patunayan yan, kakasa siya sa aming Dance Minute Challenge.
Ang tawag dito, Dance Minute. So, meron akong listahan ng iba't ibang mga sayaw. Tapos, gagawin mo tong mga sayaw na to. Okay? Kung hindi mo kabisado or hindi mo alam kung ano yung sayaw, pass ka lang. This is it. Are you ready? I am always ready. Dance Minute starts now. Moonwalk. 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 Spaghetti. Appear tayo. Spaghetti, pababa. Pababa. Work. Work naman. Working like Work it. bagal. And the wall. The wall. The whoa. Whoa. Oh, wow. The shuffle. Ano shuffle? Gangnam Style. The doggy. 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 Ocho. Ocho. Ay, time's up. Time's up. Time's up. Konti lang ang hindi mo nagawa eh. Congratulations, Rochelle. Dahil dyan, ikaw ang first ever Dance Minute Queen ng tunay na buhay. Ay, ang bongga. Ang bongga. Akin na ang corona. Tama na. Nasasaktan ka lang eh. Sa ngayon, halos 2 dekada na rin si Rochelle sa showbiz. At hindi lang daw dance moves ang gusto niyang ipabaon sa kanyang mga tagahanga, kundi words of wisdom din. Ang natutunan ko na parang kapag nasa position ka, huwag masyadong malaki yung ulo. Kasi bababa at bababa ka din. And sa pagbaba mo, kung sino yung nakasalubong mo nung pataas ka, yung pa rin talaga yung makakasalubong mo pababa. Makisama ka ng maayos sa lahat. Anong pinakamasaya or mga ups ng pagiging isang celebrity para? Yung sumikat ka. Kasi Ang kilala sarap sa talaga. Lalo na pag yung tumuntong ka ng stage, tapos nasisigawan sila, sarap. Yun yung sarap. Ano yung pinaka-part na na-enjoy mo sa pagiging sikat? Yeah, yung pag nandun ka sa stage and then tinitilaan ka ng mga tao before, during, after mo sumayaw, before, during, after your performance. Oo. Ang sarap. Parang worth it lahat ng pagod, hirap, puyat ko. Be, mahal kita noon pa. August 8, 2017, sa isang events place sa Tagaytay, naganap ang pag-iisang dibdib ni Rochelle Pangilinan at Arthur Solinap. I promise to make our relationship a priority. I promise to support you in good and bad times. Good times, bad times. Pero thank you pa din sa mga bad times kasi inayos niya ako, inayos niya tayo. 9 years in the making daw ang kanilang pagpapakasal. Ang nagustuhan ko kay Rochelle, she's family-oriented. Malapit siya kay God. Maganda yung relationship niya kay Lord. Deep inside, mabuti yung puso niya. Kasi in nature, mabait siyang tao. Alam mong maganda yung pagpapalaki sa kanya kasi maganda yung values niya. Pero pasensyoso ba si Arthur bilang asawa? Sobrang thankful ako talaga siya na pangasawa ko kasi medyo matapang-tapang kasi ako. Pero sweet din. Sobra. Ay, mas sweet siya kaysa sa akin. Ilang years na ba kayong married ngayon ni Arthur? 4. Wow, 4 years na. Ang bilis, no? Parang kailan lang. Ang basihan nga namin si Shiloh. Ganun kabilis. Oo. Bago ba dumating si Shiloh sa buhay ninyo ni Art, meron ka na bang mga nakita sa kanya na bilang asawa mo na hindi mo naisip before, nung mag-boyfriend pa lang kayo na, ay, ganito pala si Arthur? Ang hindi ko ine-expect sa kanya na character niya, yung sobrang hands-on sa anak. Pagiging tatay, okay. Yung pagiging tatay niya, ibang klase. Sobrang protective na tatay kay Shiloh. Kasi mas hindi siya tumatanggap ng trabaho ngayon kaysa sa akin. Talaga? Kasi mas gusto niya, siya ang nakatutok kay Shiloh. Meron kaming game for you. Related na to sa love life, okay? Bubunot ka ng papel na may number. Okay. Ang number na yon, yun yung number of words na pwede kong gamitin para i-describe ang mga words na huhulaan mo. Okay. Lahat related sa love life. life. Yes, all related sa love life. Bunot ka muna ng number. Sige, ano yung number na nabunot mo? 13. Okay, ang nabunot mo, 13 words. So, kailangan itong 5 words na to, mahulaan mo in 13 words or less. Ready, set, go. Arthur. Husband. Wedding date. Married. Yes, pwede na yun. Marriage, correct. Marriage, yes, okay. correct. Okay. Annual event. Anniversary. Very good! Okay.
Bended knee. Oh, proposal! Marriage proposal! Okay. Sabihin ko, kanta ba to? Harana. Courtship! So, ilang words ang nagamit natin? Tapos Wala na. pang 13 yun. Wala pang 13 words yun, no? Wow, 9 words! Nice job, partner! Not bad, not bad! Ang biggest blessing daw sa buhay ng mag-asawa, ang kanilang little one na si Shiloh Jane Solinap. Ilang taon na ba si Shiloh? 2 years and 7 months. 2 years and 7 months. Ang cute-cute ni Shiloh. Nakikita pa siya sa Instagram. Ang cute niya. Ever since before, bagong kasal pa lang kayo, dalawa lang kayo sa bahay. Paminsan-minsan meron, kadalasan wala. Yaya kasi talagang wala. Ayaw namin by choice. Okay. Takot pa kami. So, mas gusto namin hands-on talaga ka Shiloh. Sa inyo ni Arthur, sinong mas stricto? Mas pulis ako. Ah, talaga? Naku, daddy's girl. Spoiled sa daddy. Super. Si Art, wala siyang binibili para sa sarili niya. Puro ka Shiloh. She's a great wife and a great mother. She's willing to learn new things para kay Shiloh. Very hands-on, generous, pati sa pagluto. Gusto niya every week, iba-iba, nag-aaral. Ano bang pangarap ninyo ni Art para sa anak niyo? Of course, makatapos ng pag-aaral and magkaroon ng isang makajos at mabuting mapapangasawa. At syempre, kung ano yung choice na gusto niyang maging, dun kami. Susuportahan namin siya. Basta tapusin niya rin yung pag-aaral niya. Oh, okay. Pero kung magiging artista siya, papayagan niyo. Ngayon, ako bilang nanay, hindi po. Okay. Speaking of pag-aartista, balikan naman natin ang top 3 na intrigang ibinato kay Rochelle sa halos 2 dekada niya sa showbiz. Ano ba talaga yung dahilan kung bakit umalis si Rochelle sa sex bomb? Gusto ko lang matry lumabas sa grupo na ako lang ang mag-isa. As in talagang hindi kay Ate Joy na management. Gusto ko lang itry anong meron sa labas ng sex bomb. Nagkaroon ba ng tampuhan sa pagitan ninyo at ng ibang sex bomb dancers? Hindi naman. Wala naman. Friends pa rin kayo hanggang ngayon? Hanggang ngayon naman. May mga Viber group hanggang kayo? Ngayon. May mga chat group kaming gulo-gulo. Totoo bang nagkaroon ng away ang sex bomb tsaka EB Babes? Kasi di ba, nung nawala yung sex bomb, EB Babes ang pumalit. Nagkaroon. Kasi, paano ba? Lumaki kaming ang sex bomb, lumaking palaban eh. And then, eto, may mga EB Babes na ang puputi, ang gaganda, di naman sumayaw. Hindi naman marunong sumayaw, parang ganyan sa amin. Tapos, nagkita na kami, may nagreklamo po sa akin na isang sex bomb na sinaktan daw siya ng isang EB Babe. Siyempre, bilang ate, galit na galit ako. Habang nangyayari ang showdown na to sa stage, may ganung bulong-bulungan sa loob na sinaktan, whatever, ganyan. Ngayon ba, magkakaibigan kayo? Magkakaibigan, sobrang. Ang buhay parang isang sayaw. Minsan mabilis, kung minsan naman, mabagal. Ang mahalaga, matuto tayong sumabay. At kung magkamali man, bumangon at subukang muli.